Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at welcome sa ating daily devotions. Ang ating verse for the day ay nasa mga taga-Roma, chapter 10, verse 14 to 17. Sinasabi dito na, paano nga silang magsisitawag doon sa hindi nila sinasampalatayanan? At paano silang magsisisampalataya sa Kanya na hindi nila pinapakinggan? At paano silang makakikinig na walang tagapangaral? At paano silang magsisipangaral kung hindi sila ang mga sinugo? Gaya nga ng nasusulat, anong pagkaganda ng mga paaniya o mga nagdadala ng masasayang balita ng mga bagay na mabuti. Datapwat silang lahat ay nakinig ng masasayang balita, sapagkat isinabi sa Isayas, Panginoon, sino ang naniniwala sa aming balita? Kaya nga ay paniniwala ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ay isang pangunahing responsibilidad para sa ating mga Kristiyano na nakaugat sa paniniwala ng mabuting balita ni Jesucristo ay dapat ibahagi sa lahat. Ito ay kadalasang naunawaan bilang isang dakilang komisyon upang gumawa ng mga alagad sa lahat ng mga bansa at turuan silang sumunod sa mga utos ni Jesus. Bagamat ang mga tao ay maaaring magbahagi at maglahad ng katotohanan, ito sa uli ay ang Diyos, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, ang may pananagutan sa pagbabalik loob ng mga tao sa pananampalataya. Ang mga tao ay maaaring magbahagi ng Ebanghelyo at ikayati ng iba na maniwala, ngunit ang Diyos ang siyang makakapagpabago sa puso at isipan ng isang tao. Ang kasabahang nito ang pag-ibig na dumudurog sa puso ng bato ay nagpapahiwatig na ang pag-ibig ay maaaring magwasak kahit ng pinakamatigas at walang pakiramdam ng mga tao. Ang mensahe ng Ebanghelyo sa esensya ay ang mabuting balita na si Jesucristo, ang anak ng Diyos, ay namatay para sa ating mga kasalanan at muling nabuhay. Nag-aalok ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa lahat ng naniniwala. Ang pagbabahagi ng Ebanghelyo ng may patuloy na pag-ibig ay nangangahulugan ng pagbabahagi ng mabuting balita ni Jesucristo ng may hindi natitinag na dedikasyon, pagtitiyaga at kabaitan, kahit na mahirap pa sa mahirap. Ang patuloy na pagdarasal para sa mga mahal sa buhay, nangangahulugan ng regular na pag-angat sa kanila sa panalangin, pagpapahayag ng iyong mga alalahanin at paghingi ng mga pagpapala at patnubay ng Diyos para sa kanilang buhay. Ito ay isang pare-parehong kasanayan ng pananampalataya kung saan hindi ka sumusuko sa pagdarasal para sa kanila kahit na hindi mo nakikita ang mga agarang resulta. Muli, ako ang inyong lingkod, Elijah Paul John Valdez, at dito na nagtatapos ang aking daily devotions.